Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Gayon din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat namin gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong maningil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat namin gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod." Sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Magandang umaga po, Father. Pakisulyapan ang mga katabi bilang pagbati. Sulyap lang. Okay. Ay. Binabati rin po natin ang mga nakasubaybay ngayon sa misang ito na nasa kanilang mga tahanan. Ngayon, bigyan natin ng pagbati ang Panginoon natin. Malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Tatlo na po ang kandila na may sindi dahil tayo po ay nasa 3rd Sunday of Advent. Ang petsa po ng araw na ito ay December 12. Sa kalendaryo po ng simbahan, pag December 12, pinararangalan natin ang mahal na Birhen ng Guadalupe. May mga deboto rito ng Our Lady of Guadalupe. Inaalala natin yung naging pagpapakita ng mahal na Birhen sa Mexico noong 1531 sa isang lalaki na ang pangalan ay Juan Diego. Nagsimula ang pagpapakita ng December 9, pero noong December 12, inutusan ng mahal na Birhen si Juan Diego na magpunta sa may gilid ng burol at kumuha ng bulaklak, at nagulat si Juan Diego pagdating niya doon, mga sariwang magagandang bulaklak na rosas. At ang mahal na Birhen ayon kay Juan Diego ang nag-ayos pa ng bulaklak, binalot sa tilma o kumbaga ay cloak nitong si Juan Diego.
At inutusan ng mahal na Birhen si Juan Diego na dalhin ito sa obispo dahil humihingi ang obispo ng patunay kung totoo ngang nagpapakita sa kanya ang mahal na Birhen. At nagulat ang obispo dahil pagbukas niya sa tilma ni Juan Diego, may larawan ng mahal na Birhen. At yun nga ay hanggang ngayon ay ating pinararangalan ang larawang ito ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Ngayon po sa lugar na iyon ay may malaking basilika at yun po ang one of the most visited shrines sa buong mundo. Maraming nagpupunta sa Mexico, sa basilika ng Our Lady of Guadalupe. At ang katangi-tangi po sa larawang nakita sa tilma ni Juan Diego, ang larawan ng mahal na Birhen ay buntis. Nagdadalang taong mahal na Birhen. Kaya po ang Our Lady of Guadalupe ang patron ng pagpapahalaga sa buhay o pro-life movement. At ito rin ay itinalagang patron ng Amerika. At noong 1935, tinalaga rin na patron ng ating bansa. Kaya sa araw na ito, pinararangalan natin ang ating mahal na ina, ang Birhen ng Guadalupe. Palakpakan naman natin ang mahal na Birheng Maria. Bagamat piyesta po ng Guadalupe, pero dahil natapat po sa third Sunday of Advent, mas mataas sa antas ng pagdiriwang ang linggo ng Adbyento, ang ginagamit po nating mga panalangin, dasal sa misa ay para sa third Sunday of Advent. At tinatawag nga po itong Gaudete Sunday, o sa Tagalog ay Linggo ng Gaudete. Ang pamagat o ang title ng linggong ito ay galing sa entrance antiphon sa misang Latin. At ang entrance ay Gaudete in Domino Semper. Ang salitang Gaudete sa Tagalog ay magalak, rejoice in Domino, sa Panginoon, semper, palagi, magalak sa Panginoon, palagi. Kaya ito daw ay linggo ng kagalakan. Kaya, at para lalong bigyan ng diin ang diwa nito ng pagsasaya o kagalakan, ang kulay ng simbahan ng liturhiya ay pink. Kaya po hindi ito political statement. Bago pa ang kakampink ni VP Lenny, ang third Sunday of Advent po ay pink. Kaya hindi po ito dahil sa politika, ano? Kaya ngayon ay Pink Sunday, Pink of the Sunday of the Pink Candle. Kaya ang ating sinindihan ngayon ay ang pink na kandila. At yun nga po, yung pagkakalahad, gaudete, ang gamit po niyan, yan po ay imperative verb. Sa wikang Latin ay imperative verb. Ibig sabihin, yan ay pandiwa na nag-uutos. Kaya ngayong linggong ito, inuutusan tayo ng liturhiya na maggalak, magsaya. At ang sabi ng liturhiya, palagi, lagi. Dapat ang disposisyon daw natin habang hinihintay natin ang pagbabalik, muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, dapat ay nagagalak palagi, and we are being commanded to rejoice. Yan daw ang disposisyon dapat ng isang Kristiyano. Tayo'y inuutusan ngayon ngumiti. Pakibigyan nyo nga ng killer smile ang mga katabi nyo. Pare mo. Yan. Matang ang umingiti ngayon, para makita mong umingiti siya, mata ang titingnan mo, ano? Kasi yung bibig ay may takip. Kaya,
palagi. Palagi. May kwento po sa buhay ng dating Santo Papa natin na ngayon ay santo na, si Pope John Paul II. Mga ilang buwan daw po bago mamatay si Pope John Paul, talagang hindi naging maganda na yung kanyang lagay. At hindi na halos makagalaw si Pope John Paul noon at hirap na rin magsalita. Meron pong nurse na nag-aalaga kay Pope John Paul na ramdam na ng nurse na malapit nang mamatay si Pope John Paul II. Kaya sa isang pag-aalaga niya, kinausap niya itong si Pope John Paul. At sabi daw po nung nurse, "It saddens me to think that this is probably the last time that I will see you." Nalulungkot po ako pag naiisip ko na ito na yung huli nating pagkikita. At nagulat daw po yung nurse dahil kahit hirap na si Pope John Paul II, hindi na nga halos makapagsalita, nagbiro pa. At sabi daw dun sa nurse, "Oh, really? I did not know you are sick and dying." Sabi daw ni Pope John Paul, "Ha? Talaga? Di ko alam na may sakit ka pala at mamamatay ka na." Parang nakapagbiro pa, no? Yung may mga tao na ganon, kahit na nasa hirap o sakit, ang disposition pa rin ay joy. Parang hindi mo makita na problemado, nakangiti pa. Kasi nga, ang disposition natin, rejoice always. Sabi, ano daw ba ang katangian na dapat taglayin ng isang santo? Sa dokumento sa paghirang ng santo, what is the first quality to look for in a candidate for canonization? At sabi ng dokumento, the candidate's sense of joy. Dapat daw ang santo, ang hinihirang na santo, may sense of joy. Kagaya ng disposisyon ni Pope John Paul II. Kahit na nahihirapan, may sense of joy. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung pwedeng maging santo ba yung parang mukhang pasas lagi, parang lumingit, may sense of joy. Pero yung mas magandang tanong ay, bakit ba tayo pinangingiti ng linggong ito? Bakit daw tayo pinapasmile habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Pinapangiti tayo. At malinaw po naman ang dahilan. Sa kabila ng ating mga nararanasan, alam natin, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, nakasama natin siya palagi. At ganap natin siyang makakasama sa kanyang muling pagdating. Kaya ito yung pinakadahilan ng ating joy, sapagkat nandiyan naman siya. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero ganap natin siyang makakasama sa kanyang muling pagbabalik. At may sinabi si St. Paul in his letter to the Thessalonians kung bakit daw tayo dapat laging masaya, nagagalak. Sabi niya, we are to rejoice because God has destined us not
for wrath, but for salvation. Sabi ni St. Paul, sapagkat sa pagbabalik muli ng Diyos, yun ay hindi para parusahan, kundi para tayo'y iligtas. Hindi para tayo'y ipahamak, kundi para tayo ay mailigtas. Kaya yan daw yung mas malalim na pinagkukunan ng ating joy sa panahong itong tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Ayun. Meron tayong awit dati na, nag-awit pa rin naman ito pag nagpe-prayer meeting. Ang pamagat nito ay, kung ikaw ay masaya. Familiar ba kayo dyan sa awit yan pag nagpe-prayer meeting? Sige nga, awitin nga natin para medyo sumigla-sigla naman kayo at sumaya-saya tayo ngayong umagang ito. Sige nga po. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Sabi nila, ha, ha, ha. Ganun ba kayo tumawa? Ha, ha. May pause eh, ano? Ulitin natin. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo'y liligaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Yun. Konti na lang, medyo may dating na yung kanta. Ito yung second line. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Oh, yun. Ayun, third yan, maganda rin. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Yun. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Yun. Salamat. Familiar tayo dun sa awit, ano? Pero yung gusto ng third Sunday of Advent, yung ngayon pa lang ay lalo na tayong masaya. Ano ba yung hakbang na dapat nating gawin para lalo tayong maging laging masaya? Yung nagagalak. Yung galak kasi nagmumula yan sa loob. Ano? Yung happiness, yung to be happy, ay dahil sa mga external conditions. Yung galak daw, mas malalim dahil ang pinaggagalingan ay yung kalooban, yung nasa loob. Ano? Kaya mas malalim daw yung rejoice, yung joy. Kaya ngayon pong third Sunday of Advent, tutulungan tayo ni John the Baptist para sa mga hakbang, steps to joy, ingredients for joy. Ngayon pa lang, para maramdaman mo yung kagalakang nagmumula dyan sa loob. Hindi lang external, kundi yung loob. May proposal itong si John ng steps to joy, sangkap, para maramdaman natin yung real joy. Nararamdaman mo ba yung real joy? Yung talagang malalim na kagalakan. Kaya ngayon yung gospel ay may mga sangkap. Naalala ko si Father Gabi nung isang araw, ang ulam namin sa seminaryo ay pinakbit. Pinakbit. Pero bago lutuin, nagbaba si Father Gabi ng 2 supot ng chicharong baboy. At sabi ni Father Gabi doon sa nagluluto sa amin, isahog mo nga yan. Chicharon. Nang maluto na, aba, masarap nga palang sangkap ang chicharong baboy sa pinakbit.
Naisip ko lang, ano kayang lasa ng pinakbit na may crispy pata? Parang siguro mas masarap yun, crispy pata eh. So John is proposing key things that make people joyful. Kaya ito yung gusto kong bigyan ng pansin sa ebanghelyo natin ngayon. Lumapit daw po yung mga tao kay John the Baptist. At ang sabi ng mga tao, ano po ang dapat naming gawin? Pwede nating dugtungan, Ano po ang dapat naming gawin para magkaroon kami ng tunay na kagalakan, real joy? At nagbanggit siya ng ilang sangkap, ilang hakbang. Ito ang unang sabi ni John. Ang may dalawang balabal, magbigay sa taong wala. At gayon din ang may pagkain. Anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Ganda ng step na tinuturo ni John. Share, charity. Di ba yan yung nararamdaman natin? Kakaibang joy? Pag tayo nakakapag-share, di mo maipaliwanag, ang sarap ng pakaramdam. Kahit na ikay nagastusan, nabawasan, pero iba yung joy na nadudulot nito. Sabi ng isang may akda, achieving meaning, fulfillment, and happiness in life comes from making others happy and not from being self-centered. Yung daw taong nagbabahagi ay nakakaramdam ng tunay na kagaligayahan. Yun daw nakapagpapasaya at yun nakapagpapaligaya ng iba. Nararamdaman niya yung tunay na kagalakan kaysa sa mga taong makasarili. Pag ikaw ay selfish, pag tumutulog sa gabi, parang wala ka nararamdamang joy. Pero pag ikay nakatulong, parang sarap ng matulog sa gabi. Ang lalim ng saya. At sabi nga ng mayakda, may gantimpala kang nararamdaman sa iyong kalooban. Intrinsic reward ang tawag niya. At ano yung intrinsic reward? Yung kakaibang pakiramdam na nakapagpasaya ka ng iba. Ngayon pong simbang gabi at ngayong darating na Pasko, napag-usapan ng PPC, PFC, na magpasaya tayo ng mga lolo't lola na hikahos sa buhay, at ang paraan natin ay ang pagsasabit sa Christmas tree ng simbolo ng anghel, angel, para ipaalala na tayo yung magiging angel para sa kanila. Alam nyo, pag nakakatulong tayo, alam nating nakatulong, ang saya, ang lalim ng saya. At dun pa lang may gantimpala na. May gantimpala ka na. Imagine mo yung sarap na at yung kapayapaan ng kalooban. When you give to another unselfishly, the vibrational energy emitting from your subconscious is at strongest. The power of giving, according to neuroscience, is that it feels
good. Doon pa lang meron ka ng intrinsic reward. Sabi ng isang kasabihang in Czech o Chinese proverb, if you always give, you will always have. Pero tingin ko yung have dyan, yung saya, yung kagalakang nararamdaman ng iyong puso. Si Saint Francis of Assisi naman, sa kanyang make me an instrument of your peace. Sabi niya, for it is in giving that we receive. Bukod sa tatanggap tayo ng biyaya, pero yung saya, yung intrinsic reward, ay nararamdaman kapag tayo ay nagbabahagi. Kaya ang ganda ng paalala ng ating Papa ngayon, Pope Francis, na huwag matuon ang ating pansin sa pansariling kaginhawahan lamang. Pag lagi kang nakatuon sa iyong pansariling kaginhawahan, hindi mo nararamdaman yung joy. Kung sumaya ka dahil may mga external factors, dami mong pera sa bangko, malaki ang bahay mo, susunod mo yung gusto mo, pero yun panlabas lang yun. Pero hindi mo nararamdaman yung intrinsic reward. Amen. Palakpakan muna natin ng malakas ang Panginoon. Second step, sabi ni John, ayan. May dumating na mga publikano, ito yung mga tax collector noong panahong yon. At nagtanong din sila, ano po ang dapat namin gawin? At ang sagot ni John, huwag kayong maningil ng higit sa ipinag-uutos sa inyo. Do not collect any more than you are required. Kaya yung pangalawang hakbang, para maramdaman mo yung real joy, maging makatarungan, just. At totoo naman, ano po? Pag tayo'y marunong, ito, gagamitin ko na yung sinabi ng isang manunulat, good relationships are one of the best ways to enjoy happiness. Ang pagkakaroon daw ng magandang ugnayan sa kapwa ay ang isa sa pinakamagandang paraan para maramdaman mo ang kaligayahan. Totoo naman po yun, ano? Pag ikaw ay may magandang ugnayan sa kapwa, ang lalim ng saya. Pero kung ikaw ay dinaraya mo yung kapwa mo, dinanakawan mo, walang joy. Dumaming pera mo, pero nandadaya ka. Walang joy. Nagnanakaw ka, walang joy. Kaya bawal ang magnanakaw. May naglagay sa EDSA ng tarpaulin na ganyan. Bawal ang magnanakaw. May nag-react. Pinapatungkulan daw yung kanilang kandidato. Wala naman nakalagay doon. Sabi ng mga nagre-react, guilty ah. Pero totoo, walang joy pag nagnanakaw ng daraya. Pero pag ang ginagawa mo'y tama, may joy. Kapag maayos ang pakikitungo sa iba, may joy. Pag nangaargabyado ka ng iba, walang joy. Kapag binabastos mo, inaapi mo ang iba, walang joy. So there is joy in being just. Kaya yun yung pangalawang hakbang tinuturo ni John ngayon. Makitungo ng maayos sa kapwa. Huwag mandaya. At lagi kang mararamdaman yung real joy. Kasi wala kang taong inapakan. Wala kang taong sinaktan, inargabyado, inapi. At pag tutulog ka sa gabi na payapang-payapa,
ang iyong kalooban. Pero kung ngayong maghapon, nandaya ka, sa pagtulog mo, dala-dala mo yun. Kasi alam mong may inergabyado kang tao at wala yung real joy. Punta tayo sa pangatlo na hakbang, third step. Tinanong din siya ng mga kawal, ng mga sundalo, ano po ang dapat namin gawin? Sagot ni John, huwag kayong mangikil. Huwag kayong mangikil. Do not extort money. Masiyahan kayo sa inyong sweldo. Be content with your pay. Ganda ng hakbang na tinuturo ni John, ano? Huwag kayong mangikil. Huwag gamitin ang inyong power para mangikil. Be contented with your pay. Kaya yung third na hakbang to achieve real joy, contentment. Contentment is being satisfied with what you have. Yung masaya, nasisihan sa kung ano ang meron ka. Yung hindi kontento, hindi nasisihan sa kung anong meron. At ito rin ang ugat ng maraming pangingikil. Ito yung ugat ng maraming pangingikil, pandaraya, pagnanakaw. Kasi hindi ka kontento kung anong meron ka. Kaya para magkaroon pa, mangingikil, mandaraya, magnanakaw. Kaya ang ugat ng dissatisfaction, discontentment. Totoo po iyan. Binabalita yung isang empleyado ng BIR na naaresto ng NBI, kumakailan lang, 2 weeks ago, dahil sa pangungutong sa isang negosyante. Ang hiningi ay 150,000 kasi ang computation daw po 300,000. So humingi ng 150. Makakabawas daw. Pagkatapos nung nakapagbigay na yata yung negosyante, pumayag naman, humihingi pa uli. Hala, nagsumbong na. Kaya hinuli. Yung tao, may sweldo naman. Palagay ko nga, malaki yung sweldo. Pero dahil hindi siya kontento, nangungutong, nandaraya. Kaya ang ugat ng maraming pandaraya, discontentment. Kaya ang susi para maging masaya ay maging kontento. May kwento po ng isang mayamang negosyante, naraanan ng isang mangingisda na parelax-relax lang sa tabi ng kanyang bangka. Sabi ng negosyante, ba't hindi ka nangingisda? Sumagot yung mangingisda, sapat na po kasi ang nahuli kong isda para sa araw na ito. Sabi ng negosyante, bakit hindi ka pa manghuli? Hindi ka manghuli pa ng mas maraming isda para makabili ka ng mas malaking bangka at matibay na lambat para pag malaki na yung bangka mo at yung lambat mo malaki na rin, matibay, pwede kang pumalaot sa mas malalim para makahuli ka ng mas maraming isda. Bakit hindi ka mangisda? At pag nakahuli ka ng mas maraming isda, dadami ang pera mo.
Kagaya ko. Sumagot yung mangingisda, kung marami na ho ang pera ko, ano hong gagawin ko? Di magre-relax ka na lang. Di magre-relax ka na lang, dahil ka ng pera Sumagot yung mangingisda, ano ho bang ginagawa ko ngayon? Di ho ba't ako'y nagre-relax ngayon? Pag walang contentment, nakakapagod. Mapapagod ka. At minsan, mangingikil ka, mandaraya ka, mga argabyado ka. Kasi, yung walang tigil, walang kasiyahan na magkaroon pa ng masigit. Sabi po ng isang manunulat, yung kasaganahan at kasalatan, kakulangan sa buhay, sabayan na nararanasan natin. Maring sagana tayo sa isang bagay, pero meron din tayong kakulangan. Sabay na nararanasan yan. Kasaganahan, blessings, minsan sa ibang aspeto ng buhay, sala tayo. Karanasan natin sa buhay yan, sabi niya. Ang mahalaga ay ano ang pinagtutuunan mo ng pansin. Pag ang pinagtutuunan mo ng pansin, yung wala ka, yung wala sa'yo, yung kakaunti, talagang walang contentment yan. Pero pag daw ang pinagtutuunan mo ng pansin ay kung anong meron ka, at masisiyahan ka kung anong meron, at nagpapasalamat ka, ibang klaseng joy yon. Kaya ngayong araw na ito, yan ang paalala sa atin. The real foundation, the foundation of true joy is charity, justice, and contentment. Kung gusto mong maramdaman yung malalim na saya, charity, pagbabahagi, justice, pakikitungo ng maayos sa kapwa, contentment, pagiging kontento sa buhay. Kaya tatapusin ko, babaguhin ko yung lyrics ng awit. Para ikaw ay masaya, magbahagi ka. Para ikaw ay masaya, magbahagi ka. Para ikaw ay masaya, buhay ay liligaya. Para ikaw ay masaya, magbahagi ka. Para ikaw ay sumaya. Ano ba yung pangalawa? Huwag kang mangargabyado. Para ikaw ay maging masaya, huwag kang mandaya. Para ikaw ay masaya, buhay mo'y liligaya. Para ikaw ay masaya, maging just. Para ikaw ay masaya, maging kontento ka. Para ikaw ay sumaya, maging kontento ka. Parang sala na yan. Para ikaw ay sumaya, buhay ay lumigaya. Para ikaw ay masaya, makontento ka. At yan yung panawagan ng third Sunday of Advent. Achieve real joy. Naisin natin na magkaroon ng tunay na kagalakan. Amen.